Hindi mo talaga pagmamay-ari ang coffee maker mo, inuupahan mo lang ang kape. Sadyang ginawang mura ang makina. Yan ang buong business model nila. Makukuha mo ang hardware ng halos libre, tapos magbabayad ka ng mahal para sa mga plastic pod, paulit-ulit, at wala kang takas kundi itapon na lang ang makina. Narito ang 6 na brand ng coffee machine na dapat iwasan, at 3 na sulit talaga sa pera. Alam mo ang lasa niyan. Matabang, medyo maasim, at maligamgam na bago ka pa man makaupo. Naglagay ka ng beans na gusto mo pero ginawa itong walang lasa ng makina. Siguro may drawer ka ng mga hindi nagamit na pod na kinokonsensya ka. O baka pangatlong makina mo na ito sa loob ng 6 na taon. Hindi mo kasalanan yun. Ang makina ang may problema at ang bitag na kasama nito. Keurig. Ang presyo ang buong kwento kaya kwentahin natin. Ang bawat pod ay may 8 hanggang 10 gramo lang ng kape, mas konti sa isang standard na scoop at nagkakahalaga ng mga 45 hanggang 60 cents. Sa bigat nito, katumbas yan ng $40 hanggang $50 bawat libra ng kape. Ang maayos na giniling na kape ay nasa $10 hanggang $20 lang kada libra. Nagbabayad ka ng 2 hanggang 4 na beses na mas mahal para sa mas konting kape at mas matabang na timpla. Ang isang pamilyang umiinom ng 4 na tasa kada araw sa halagang 50 cents bawat pod ay gagastos ng halos $700 kada taon para sa kapeng. Ang tunay na halaga ay maliit na bahagi lang niyan. Ang pod tax ay lumalaki sa bawat tasa. Matabang ang timpla dahil kulang talaga ang kape sa loob nito. Ang karaniwang tasa ay gumagamit ng 10 hanggang 12 gramo. Ang pod ay 8 lang, minsan mas kaunti pa, at mabilis lang itong dinadaluyan ng tubig, kulang sa oras para makuha ang tunay na lasa. Ang kape ay maputla at matabang, kaya kukuha ka ng pangalawang pod na nagdodoble sa gastos. Tapos, nariyan pa ang basura. Bilyon-bilyong plastic at aluminum pods ang napupunta sa mga landfill dahil ang kombinasyon ng plastic, foil at tirang kape ay isa sa pinakamahirap i-recycle. Kahit ang mga pod na may label na recyclable ay madalas hindi naman talaga. Mismo ang inventor ng KC Cup ay nagsabing pinagsisisihan niya ang paglikha nito. Ang totoo ay ito, hindi ka bumili ng coffee maker. Nag-sign up ka para sa isang coffee subscription na hindi mo makakansela nang hindi itinatapon ang makina. Nespresso. Aminin natin, masarap talaga ang kape ng Nespresso, di hamak na mas okay kaysa sa Keurig. May pressure ang pag-brew ng capsules, may totoong krema at talagang masarap inumin. Pero ang sistema ay parehong kulungan lang, mas mahal lang ang dekorasyon. Ang kanilang aluminum capsules ay nagkakahalaga ng nasa 70 hanggang 90 sentimo bawat isa at eksklusibong ibinebenta ng Nespresso, isang brand sa ilalim ng Nestle. Ang sistema ay dinisenyo para patuloy kang bentahan ng makina ng mga capsule sa presyo nila, sa gusto nila habang buhay. Mas malala pa ang Vertuo line, bawat pod ay may barcode na binabasa ng makina para kontrolin ang pag-brew, kaya walang ibang brand ng pod ang gagana rito nang wala ang tamang code. Nakalock ang system sa mismong hardware nito. Hindi ikaw ang pumipili ng kape mo. Ang barcode ang namimili at Nestle ang gumagawa ng mga barcode na yan. Isang mahalagang punto, ang gawa ng Nespresso machine ay concentrated coffee lang. Hindi ito toong high-pressure espresso. Ang tunay na espresso machine ay nagtutulak ng tubig sa giniling na kape sa pressure na 9 bars. Mas mababa ang pressure ng mga pod system at umaasa lang sa design ng capsule para pikay ng krema. Masarap naman siya, pero concentrated coffee lang ito na nagpapanggap na espresso. Sinumang nakatikim na ng dalawa ay alam ang pagkakaiba. Nagbabayad ka ng halos 50 piso kada tasa, nakatali sa isang supplier para sa masarap na kape mula sa system na wala kang kontrol. Mr. Coffee naman. Ang makinang ito ay sadyang hindi kayang magpainit ng tubig para makagawa ng masarap na kape. Hindi iyan panlalait, basehan iyan ng sukat. Ang tamang extraction ay nangangailangan ng tubig na nasa 19.5 hanggang 25 degrees Fahrenheit, ayon sa Specialty Coffee Association. Ang temperature range na ito ang naglalabas ng mga oil, asukal at tunay na lasa mula sa kape. Maraming murang drip machine ang hindi umaabot dito. Ang mga owner na sumusukat sa tubig sa nozzle ay madalas makitang nasa 165 hanggang 185 degrees lang ito, malayo sa dapat na init.
Mukhang maliit lang ang kulang na yan. Pero sa extraction, iyan ang basehan ng lahat. Kapag mababa sa 195 degrees, hindi matutunaw ng tubig ang mga compound na nagbibigay lasa sa kape. Ang tamis at body ay mananatiling nakakulong sa pinaggilingan at masasayang lang sa basurahan. Ang napupunta sa tasa mo ay ang matatapang at maasim na acid na madaling lumabas at halos wala nung mga masasarap na lasa. Tapos, nariyan pa ang hot plate. Ang burner sa ilalim ng karafa ay hindi nagpapanatili ng pagkasariwa ng kape, niluluto nito ang kape. Ang kapeng nakababad sa hot plate ay patuloy na nasisira ang kemikal, kaya nagiging mapait at lasang abo sa loob lang ng 20 minuto. Yung amoy sunog mula sa pitzel na matagal nang nakatambay, galing yun sa hot plate, hindi sa beans. Ang isang maayos na makina ay nagtitimpla sa isang insulated thermal carafe at hindi na gumagamit ng hot plate. Hamilton Beach, ang mga drip machine na nagkakahalaga ng $30 ay may parehong problema sa temperatura, na minsan ay aminado pa sa mismong product listing nila. Sa specifications ng Flex Brew ng Hamilton Beach, nakalista ang brewing temperature na 185 hanggang 195 degrees Fahrenheit. Basahin mong mabuti, ang pinakamataas na range nila ay halos hindi man lang umabot sa pinakamababa ng SCA window at karamihan ay nasa ilalim pa nito. Hindi ito isang depektong itinatago. Sadyang ganoon ang disenyo nito. Ang heating element na kayang umabot ng 25 degrees ay mas mahal at mas malakas sa kuryente. Mas murang gawin ang makinang hindi ganong mainit, kaya ganoon ang takbo nito. Ang under-extraction ay sadyang bahagi ng disenyo, hindi dahil sa kalumaan. Walang kahit anong klaseng beans ang makakaayos sa makinang hindi kayang umabot sa tamang temperatura. Para sa dorm o sa guest room na paminsan-minsan lang ginagamit, pwede na ito. Pero bilang makinang gagamitin mo tuwing umaga sa loob ng maraming taon, isa itong mabagal na pagkadismaya na ibinenta base sa mura nitong presyo at hindi sa sarap ng kape. Ninja. Ang bentahin ng Ninja ay ang mga modes nito, dual brew, specialty foam, over ice, at kung ano-ano pang settings. Napakaganda nito sa litrato. Pero ang binabayaran mo rito ay ang mga features, hindi ang mismong kape. Lahat ng modes na yan ay nasa loob ng isang makinang puro plastic at mas mahal pa sa mga simpleng machine na mas masarap magtimpla. Ang budget sa engineering ay napunta sa menu, hindi sa pinaka-importanteng bagay, ang pagpapadaloy ng 200-degree na tubig ng pantay sa giniling na kape at ang paggawa nito ng consistent sa loob ng 10 taon. Kapag mas maraming modes, motor at plastic parts, mas madaling masira. At kapag may isang piyesang bumigay, tapos na ang buong unit. Ang mga Ninja machine ay hindi ginawa para kumpunihin. Walang service parts, walang paraan para i-rebuild. Ang touchscreen na puno ng modes ay hindi kailanman nakapagpasarap ng kape, Cuisinart. Ito naman ang tinatawag na fake premium trap. Mukhang mamahalin ang mga Cuisinart. May stainless accents, seryosong carafe at presyong madalas lampas $100. Minsan doble pa. Ang itsurang yan ang buong diskarte nila. Ang magmukhang matino at tamang choice. Pero sa ilalim ng finish na yan, marami sa mga makinang ito ay puro plastic pa rin sa mga importanteng parte. At may pabago-bagong temperaturang tubig gaya ng mga mumurahing brand. Kasama na ang mga reklamo tungkol sa tagas at maagang pagkasira. Nagbayad ka ng presyong premium para sa performance na mid-tier lang at magandang hitsura. Ang stainless ay balat lang sa ibabaw ng mga plastic na piyesa sa loob. Ang upgrade ay pang-display lang. Narito ang 3 makinang sulit bilhin. Ang Techniverm Mokka Master, ang standard kung gusto mong bumili ng isang beses lang. SCA certified ito, ibig sabihin, napatunayan ng Specialty Coffee Association na umaabot ito sa 106 hanggang 25 degrees sa bawat timpla. Handmade ito sa Netherlands at may copper heating element, hindi mumurahing coil, kaya naman napapanatili nito ang tamang temperatura. Nagkakahalaga ito ng mga $350. Kung gagamitin mo ng 20 taon, papatak lang itong wala pang $15 kada taon, mas mura pa sa isang buwang supply ng pods. Madali itong kumpunihin, maraming piyesa at karaniwang tumatagal ang mga makinang ito ng 15 hanggang 20 taon.
Mayroon din itong 5-year warranty. Ito ang makinang pwedeng ipamana. Bibilhin mo lang ng minsan. Ang OXO Brew naman ang panalo sa budget. CCA certified din ito, umaabot sa tamang 95 hanggang 25 degrees at nasa $200 lang ang presyo, halos kalahati ng Mocha Master. Matibay ang gawa, garantisadong tama ang pagtimpla at ang $150 na matitipid mo ay pwedeng pambili ng dekalidad na beans at maayos na grinder na mas mahalaga sa lasa ng kape kaysa sa anupaman. Gumagawa rin ang Bonavita ng mga katulad na SCA certified brewers, tamang temperatura sa pataas na presyo. Sa tatlong ito, ang binabayaran mo ay ang init ng timpla at tibay ng gawa, hindi lang ang brand o ang display panel. Ang Gadja Classic Pro naman ang paraan para tuluyan ng iwanan ng pod system. Sa halagang $450, ito ang subok na simula para sa totoong home espresso. Maroon itong commercial style na 58mm portafilter, stainless steel na katawan at idinisenyo para madaling buksan, kumpunihin at i-modify. May buong komunidad na nagre-rebuild at nag-a-upgrade sa mga makinang ito na tumatagal ng 20 taon dahil bawat piyesa ay pwedeng palitan. Ang bagong gasket ay nagkakahalaga lang ng barya. Kabaligtaran ito ng mga sealed pod machine. Ihambing natin sa Nespresso, halos 50 pesos bawat capsule. Nakatalika sa isang supplier para sa kape na hindi mo kontrolado. Sa Gadja, makakagawa ka ng totoong high-pressure espresso gamit ang kahit anong beans na gusto mo. Ang isang mahilig sa espresso na umiinom ng 2 tasa kada araw ay gagastos ng mahigit 30,000 piso sa loob ng 1 taon para lang sa capsules. Mababawi mo ang puhunan sa Gadja sa loob lang ng 1 taon at pagkatapos niyon, barya na lang ang gagastusin mo sa sarili mong beans. Ang mahal na makina ang siyang mas makakatipid ka. Ang murang pods ang magastos na bisyo. Tingnan mo ang brew temperature. Suriin ang mga materyales na dinadaluyan ng tubig. Kwentahin ang gastos bawat tasa at itanong kung maayos pa ba ang makina kapag nasira. Ang tatak sa harap ay hindi garantiya kung masarap ba ang kape. Kapag nakita mo na ang totoong nasa loob nito, hindi mo na ito mababaliwala.